Welcome sa Jetflix Tagalog Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2020 American disaster film na pinamagatang Greenland, kaya set back and relax, simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa isang ginagawang building at makikita na kinausap ni John ang kanyang foreman dahil sa pagkakaantala ng ginagawa nilang instruktura. At nang siya ay papauwi na sa kanila ay napakinggan niya ang isang balita na tumutukoy sa isang kometa na papalapit sa ating mundo. At nang siya ay makarating na sa kanilang bahay ay nakita niya ang isang babae na nasa treadmill na si Alay ang kanyang asawa. At nang marinig ang kanyang boses ay bigla namang lumabas ang kanilang nag-iisang anak na si Nathan at sinalubong si John ng isang yakap. Kaya naman pumasok ang dalawa sa kwarto ni Nathan at makikita ang mga ginuhit ni Ethan kasama na roon ang isang kometa at nag-usap ang dalawa tungkol sa kanyang ina at sa paghihiwalay nilang mag-asawa at makikita rin na may diabetes pala si Nathan. At makalipas ang ilang sandali silang magpapamilya ay nasa living room at nakita nila sa telebisyon ang isang kometa na papalapit na sa mundo. Kinabukasan makikita na habang may ginagawa si John ay nakikinig ito tungkol sa kometa at sinabi ng news anchor na may mga ilang piraso ng kometa ang babagsak sa mundo, ngunit sinabi naman ng mga ito na hindi dapat mag-alala ang lahat. At habang nililinis niya ang grill para sa papalapit na handaan ay pumasok si Alay at sinabihan siya na kailangan niyang pumunta sa tindahan upang bumili ng ano pang kakailanganing bagay. Kaya naman nang sinama ni John ang kanyang anak na si Nathan at nang makalabas na sila sa kanilang sasakyan ay nakita nila ang ilang mga eroplanong pandigma sa himpapawid. Habang nasa loob ng tindahan si John ay nakatanggap siya ng presidential alert at automated na tawag. At makikita rin na siya lang ang tanging nakatanggap ng alerto dahil siya at ang kanyang pamilya ay napili sa isang emergency shelter relocation. At sa kanilang bahay naman ay makikita na nagbigay alerto na rin sa telebisyon ang gobyerno, ngunit hindi ito nakita ni Alay. Kaya naman nagmamadaling umuwi si John at ang kanyang anak at habang sila ay papauwi ay nakita ni John ang mga eroplanong militar sa kalangitan. At sa kanilang pag-uwi ay makikita na nasa bahay na nila John ang kanilang bisita para sa handaan. At tinanong ni John si Alay na kung nakatanggap rin ba siya ng isang presidential alert, ngunit hindi siya pinansin ni Alay at sinabihan lang si John na baka isa lang yung pagsusuri. Ngunit ibinahagi ni John ang tungkol sa mga militar na nakita niya sa mga himpapawid. Upang makasiguro ay pumunta ang mag-asawa sa kanilang sala at pinanood ang binabalitang kometa na bumabagsak sa karagatang Atlantiko. At habang nanonood ang mga ito at inaabangan ang pagbagsak ay nakaranas sila ng isang lindol, kaya naman lumabas si John sa kanilang bahay at nakita niya ang mga daan-daang ibon na umaalis. At mga ilang saglit ay nakaranas sila ng isang pagyanig nang siya namang ikinabahala nila. At habang nanonood sila ay ibinalita na ang isang tipak ng kometa ay tumama sa lungsod ng Florida, dahilan kaya nakaranas sila ng pagyanig. Lubos naman nawasak ang isang lungsod at ipinapakita ng tagapagbalita ang orbital na pagbagsak ng kometa. At nagtatanong kung mayroon pang mga ilang bahagi ng kometa ang babagsak. At nakatanggap na naman si John ng isang presidential alert at makikita rin sa telebisyon ang isang mensahe na hindi dapat magdala ng iba pang tao si John maliban ang kanyang pamilya. Kaya naman ang ibang bisita ay natakot at nagpanik at nakatanggap si John ng isang security code, at habang inihahanda nila ang kanilang mga gamit ay nag-alala sila kung mayroon pa ba silang sapat na insulan para sa bata. At nagtanong si Nathan sa tungkol sa kanyang lolo habang si Alay ay nagluluto at nakikinig sa nakakatakot na balita. At pumunta si John kay Nathan at sinabi ng bata na ang kalangitan ay nag-aapoy at nang sila ay nasa sasakyan ay kinausap sila ng kanilang kapitbahay na walang isa sa kanila ang nakatanggap ng pareho ng kay John, at sinabihan sila na may isang malaking piraso ng kometa na tinatawag na planet killer na tatama sa loob ng 2 araw, at habang sila ay umaalis ay lumapit sa kanila ang kanilang kapitbahay at umaapila na isama nila ang kanilang anak. Ngunit gustuhin man nila isama ang bata ay hindi rin naman ito papahintulutan na isama sa airbase. Habang sila ay nagmamaneho ay makikita na ang mga ilang tao sa tindahan ang nagnanakaw, at sa kasamaang palad ay naabutan nila ang napakahabang trapiko sa daan, dahilan upang mapilitan siyang humanap ng ibang daan. At habang naghahanap si John ng iba pang daan, ay ibinalita naman sa radyo na may ilan pang babagsak na mga tipak ng kometa na magiging sanhi ng malawakang pagkawasak. At nang makarating na sila sa airbase ay naabutan nila ang napakaraming mga tao, ngunit ang iba ay hindi sila pinapasok dahil hindi sila nakatanggap ng security code gaya ng kay John.
At nang ipinakita ni John ang code sa mga nagbabantay kaya naman pinapasok na sila magpapamilya. At nang makapasok na sila ay pinasuot sila ng isang wristband para sa kanilang pagkakakilanlan at sinabihan na ilipat ang mga gamit sa mas maliit na bag. Ngunit napagtanto ni John na wala rito ang gamot ni Nathan kaya naman mapipilitin siyang bumalik sa kanilang sasakyan. Kaya naman sinabihan ni Alay ang isang officer na bumalik ang kanyang asawa sa kanilang sasakyan dahil nakalimutan nito ang gamot ng kanilang anak. Ngunit sa di inaasahan humantong pa ito sa malaking problema dahil sinabihan sila na ang may mga sakit ay hindi maaring sumakay sa eroplano. Ipinaliwanag naman ni Alay ang sakit ng kanyang anak ngunit hindi sila nakinig kaya ipinalabas ang mag-ina sa airbase. At sakto naman napapasok na si John sa eroplano na walang kaalam-alam na pinalabas ang kanyang mag-ina. Kaya naman nang papaalis na ang eroplano ay may isang lalaki na nakakita ng ensilon ni John at ipinaliwanag na ipinagbabawal ang may mga sakit sa eroplano kaya naman napagtanto ni John na ipinalabas ang kanyang mag-ina. Kaya naman hiniling ni John na siya ay palabasin at nagkagulo pa ang mga tao sa loob dahil ang kanilang sinasakyan na eroplano ay may tulo ng gas at nagsanhi ng malawakang pagsabog. Samantala naman si Alay at si Nathan naman ay nakabalik na sa kanilang sasakyan ngunit kinakapos na sa ensilon si Nathan. Habang nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan sa airbase dahilan upang natagalan si John makabalik sa kanilang sasakyan ngunit nag-iwan naman ng mensahe si Alay kay John na dadalhin niya si Nathan sa bahay ng kanyang ama kaya naman sumunod ito sa kanyang mag-ina. At habang sila ay papunta sa bahay ng kanyang ama ay nakakita sila ng isang pharmacy at sinuri ni Alay ang blood pressure ng kanyang anak at naghanap na rin sila ng insulin. Ngunit may mga masasamang grupo naman ang sumugod sa pharmacy upang sila ay pagbabarilin at sa kabutihang palad naman ay nakatakas ang mag-ina at sumakay sa sasakyan kasama ang iba pang tao na maghahatid sa kanila sa kanyang ama. Ngunit mga ilang saglit ay kumilos ito ng kakaiba at kinuha ang wristband ni Alay at pinababa habang si Nathan naman ay dinala ng lalaki at iniwan na lang si Alay sa gitna ng kalsada. At sa kabutihang palad naman ay nakakita agad si John ng masasakyan at kinausap siya ng isang lalaki na pupunta sila sa Canada dahil may kakilala siya na may eroplano na magdadala sa kanila patungong Greenland, dahil nalaman nila na gumawa ang mga militar ng mga shelter, at sinabihan nito si John na hanapin ang kanyang pamilya at makipagkita ito sa Canada upang matulungan sila nito. Habang may isang lalaki naman sa truck na humihiling kay John na ibigay ang wristband ni John ngunit tinanggan naman niya ito kaya naman nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng truck hanggang sa nabangga ang kanilang sasakyan. At sa kabila naman na eksena ay makikita na patungo si Alay sa airbase kung saan patungo ang lalaki kasama ang kanyang anak. At nang makarating na sa airbase ang dumukot kay Nathan ay ipinakita nito ang wristband ni Nathan ngunit sinabi ni Nathan sa mga nagbabantay na hindi sila ang tunay na mga magulang niya. Kaya naman pinilit silang palabasin ang mga ito, at dinala naman si Nathan sa ambulansya. At sa ilang saglit naman ay nakarating na rin sa airbase si Alay at nagtanong siya sa nagbabantay na sundalo kung nasaan ang iba pang unit ng medical. At sa kabutihang palad ay nakita na ni Alay si Nathan at nabigyan na rin ito ng insulin. At sinabihan rin sila ng isang nurse na tutulungan sila nito na makahanap ng military transport papunta sa lungsod ng kanyang ama at magbibigay rin ito ng gamot para kay Nathan. Habang si John naman ay pumasok sa isang abandonadong bahay at tumingin ito sa telebisyon hanggang sa nalaman niya na mayroon na lang 24 na oras bago tumama ang kometa. At nang makakita ito ng sasakyan ay agad itong pumunta sa bahay ng ama ni Alay at nang makarating ito ay nakita niya na naglalaro ito ng baraha at ng kanyang mga kaibigan, at nagtanong ito tungkol kay Alay at nagkasundo muna sila na hindi muna magbangayan at hanapin muna sila Alay at Nathan. At habang sina Alay at Nathan naman ay tumigil muna sa gasoline station at tinawagan nito sina John kaya naman pinuntahan nito ang lokasyon nila Alay. At sa wakas ay nagkita na ulit sila magpapamilya at bumalik sila sa bahay at nalaman nila sa balita ang tungkol sa shelter sa Greenland ay totoo. Kaya naman napagdesisyonan nilang mag-asawa na kailangan nilang pumunta sa Canada upang makipagsapalaran, kaya naman naghahanda na sila para sa paglalakbay ngunit hindi naman nila nakombonse ang ama ni Alay, hanggang sa mayroon na namang isang piraso ng kometa na bumagsak malapit sa kanila dahilan upang kailangan na nila makaalis sa lugar. At binigyan naman ng baril si John ng ama ni Alay at nagpaalam ito sa kanila at sa paglalakbay naman nila ay muling nagkaayos sina John at Alay at nagkasundo na hindi na sila maghihiwalay at mananatili silang magkasama. At ilang saglit ay napatigil sila dahil sa mga ilang piraso ng kometa ang bumabagsak sa harapan nila.
Kaya naman dali-dali niyang pinaandar ang sasakyan upang makaiwas sa mga tipak ng kometa, at pumunta si Alay sa likod ng sasakyan upang protektahan si Nathan hanggat sa nakahanap sila ng ligtas na lugar sa ilalim ng tulay kung saan marami ding tao ang nagtatago, at dahil sa mga tipak ng kometa ay marami ang napinsala kabilang na ang mga sasakyan. Kaya naman tinulungan rin ni John ang isa pang lalaki na natrap sa nasusunog niyang sasakyan. At nang pagkagabihan ay nagpatuloy sila sa paglalakbay patungo sa Canada. At habang sila ay naglalakbay ay nakinig sila sa radyo at natuklasan nila na wala na silang natitirang oras bago bumagsak ang pinakamalaking bahagi ng kometa sa mundo. Habang papalapit na sila sa airport ay nakakita sila ng isang eroplano na papalapit ng umalis kaya naman hinabol nila ito. At nang mahabol nila ito ay hinaranggan nila ang eroplano dahilan upang kausapin sila ng piloto at nakiusap si John na pasakayin sila ngunit nag-aatubili ang piloto dahil puno na ang kapasidad ng eroplano. At sa kabutihang palad ay nakumbinsi naman nila ang piloto kaya naman pinayagan na silang makasakay. At sa sobrang pagod ay nanaginip si John ng masasayang bagay kasama ang kanyang pamilya hanggat siya ay magising at napagtanto niya na malapit na sila sa Greenland. Ngunit ilang sandali ang mayroong piraso ng kometa ang tumama sa katubigan at nagdulot ito ng shockwave dahilan upang mapinsala ang eroplanong sinasakyan nila, habang ang piloto ay nagsisikap upang mapanatili sa himpapawid ang eroplano, ngunit ang eroplano ay pabagsak na ay nagawa pa rin ng piloto na makalanding ng maayos ngunit tumama naman sila sa isang malaking bato, sanhi upang maipit ang dalawang piloto at hindi na magawang tulungan ni John ang mga ito. Hanggang sa makakita si John ng isang military plane sa ilang milyang layo kaya naman hiningkayat ni John ang mga kasamahang pasahero na maglakbay, at nang makarating sila ay hinatid sila ng isang military truck patungo sa ligtas na pasilidad. Habang sila ay papasok na ay nakita nila ang planet killer na bumabagsak na at ilang epekto nito ay mararamdaman ng ilang minuto. At makalipas ang 9 na buwan ay makikita ang pagkawasak ng lugar at ilang rescuer ang naghahanap kung mayroon pa bang nakaligtas sa matinding sakuna. Hanggang sa makatanggap ang mga rescuer sa pamamagitan ng radio signal na may mga buhay pa sa kabilang dako ng mundo, at pinalabas na ang mga nakaligtas sa bunker hanggang sa makita nila ang isang wasak na mundo at may isang ibon ang lumabas kaya naman sila ang naglabasan na rin. At dyan nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan nyo ang movie recap na ito ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, subscribe ang hit the notification bell para updated kayo sa susunod pa nating mga videos.